President Bongbong Marcos nagpakilala na sa lahat ng bumabatikos sa kanya, politiko, iba-ibang sektor na kaalyado ng mga anti-Marcos na hindi siya mahinang presidente. Okay? Alam niya ang kanyang ginagawa at kanyang ipinararamdam na ang mga pagpapatupad ng batas laban sa graft and corruption, laban sa katinuan ng ating para patinuin ang ating gobyerno, at higit sa lahat para patunayan sa lahat ng mga naninira sa kanila na sila'y nagkamali sa mga paratang sa Pangulo. Ito po yung pagpapatupad ng matinding political will, investigasyon kaliwat kanan, pagpapairal ng batas, at pagpapatupad ng controversial na political dynasty. Lalabanan na ito. Pati yung pagbabago ng party list law na inabuso ng mayaman kung paano sila naging party list. At pagpapatibay pa, hindi lang executive order sa ICI, bubuo na ng batas para tawaging Independent People's Commission Act para labanan ang mga posibleng graft and corruption sa mga susunod na araw. At pag naging batas ito, kahit matapos na ang term ni Pangulong Marcos, yan ay batas ng magagamit laban sa mga abusado sa ating pera at sa kapangyarihan nila at ang mamamayan nagiging biktima. Yan ang political will. Kahit sino pinapanagot. Kaya maling-mali ang mga paratang ng mga anti-Marcos, Duterte groups, camp at iba pa na mahina ang Pangulo. Hindi totoo yan kasi nakikita natin. Walang shortcut na operasyon, investigasyon, kasuhan, lilitisin. Mga batas na kailangan na solusyon laban sa korupsyon, inilatag niya. Mahalaga yung priority na recommendation ng Pangulo. By the way, ang issue ng priority at saka urgent bill or certified proposed bill, magkaiba yun. Pag sinabing certified proposed bill, walang magagawa ang Kongreso at Senado, dapat sumunod, dapat gawin nila yun. Dapat yun gawin nilang batas. Kasi certified. Pag sinabing certified, hindi lang yan bigyan ng priority. Yan ay dapat magawa ng Kongreso at Senado. Hindi yung pagdidikta. Bahagi lang yan ng talagang kailangan. Pag sinabi namang priority bill, ibig sabihin sa lahat ng priority ng Kongreso at Senado, isingit nyo yan, isama nyo yan, maging bahagi ng priority. Kaya magkaiba yun. Nakakalituhan kasi. Bakit priority ng Malacanang ay parang baliwala sa Kongreso? Kasi nga, priority, kasama lang yan sa pwedeng priority. Pero, kapag certified proposed bill, talagang uunahin yun. So, hindi binigla ng Pangulo ang pag-aaproba ng anti-political dynasty, pagbabago ng party list at saka ng ICP. Kung hindi, isama lang. So, hindi niya inutusan, gawin niyo ito, isama niyo doon sa inyong mga plano, sa inyong ginagawa dyan sa Kongreso at Senado. Pero ang maganda nito, tumugon kaagad ng Speaker at Majority Leader yung kanyang anak, sila ho yung mismong sponsor ng proposed bill na yan. Sa Senado, marami ng senador, maging ang Senate President ay pabor dyan. Okay na okay. Yan ang magandang development. Alala ko sa mga nakaraang presidente, walang ganyan eh. Itong 4 na panukalang ito. Lalo na yung importante yung anti-political bill na yan, anti-political dynasty yan. Talagang wala akong nakalusot yan eh. Mula 1987, pinag-usapan na yun, walang nangyayari. Hinaharang ng mga malaking politiko. Hinaharang ng mga traditional politician kasi sila tatamaan. Pero ngayon, presidente na huwag nag-utos eh. Dati mga nakaraang presidente, hindi yan ang ginagawang priority. Hindi yan nila pinag-uusapan yan. Kasi mga kamag-anak nila nakapwesto. Ngayon, sinakripisyo ng Pangulo ang kanyang pamilya. Pero ngayon, ang maganda rito ay mukhang hanggang hindi lang first, second degree, hanggang 4th degree. So, pati apo sa tuhod. Kung hanggang saan yung 4th degree na tinatawag, hindi pwedeng sabay. Na sabay-sabay sila sa gobyerno, maghawak ng posisyon sa gobyerno, kung ma-aproba ng batas. Pero dapat ma-aproba nito. Ayan. Bahagi yan ng political will na gustong-gusto ngayon
ng maraming sektor, especially ang business community. Kasi yun ang gusto ng business community, liderato ng presidente, ng Pangulo, programa ng Pangulo na naaayon sa batas. At pagpapalakas ng batas, yan ang gustong-gusto ng business community. Mawawala ang talamak na korupsyon, mababawasan. Yan yun eh. Ano ito? Totoo naman. Ang mga DDS daw, Duterte supporters from day one, sumablay na, nagkamali na. Dahil sinasabi lagi nila nung araw pa, mahina si Pangulong Marcos. Mahinang presidente. At kung ano pa. Pero ngayon nagkamali. Dahil pinatunayan ng Pangulo, hindi ako mahina. Ginagawa ko at gagawin ko ang tama. Ito na yun. Ayan. Kaya kung yung mapapansin, lumamig yata. Halos wala. Hindi naman ako nakikinig sa kanila. Balita ko humina. Parang naguluhan sila kung anong gagawin. Hindi nila maribat o hindi nila masagot. Itong matitinding pronouncement, galaw ng Office of the President, ang lahat ng nag-iimbestiga. Base sa order ng Pangulo, laban kahit kanino. Hindi maribat yan, hindi masagot yan ng mga Duterte supporters, followers. Sila paulit-ulit na lang sila sa paninira. Bangag si Marcos, dapat palitan si Marcos resign. Puro ganun lang gusto nila. Sila lang yun, kaya wala sumusunod. Kaya nga, naubos na siguro yung kanilang issue. Yung argumento, wala naman talaga silang argumentong matino. Paninira lang, hindi naman argumento yung paninira na hindi totoo. Paninirang mahina ang Pangulo, ay hindi nga mahina. Pinakita na nga yung tapang at talino. At seryoso, o di-ari kayo ngayon. Naku, ito yung dapat sagutin ng, kayong mga Duterte supporters, ito dapat yung sagutin. Hindi na mamatay-matay ang issue na ang China or mga illegal activities nung nakaraang gobyerno ang posible raw nasa likod nito mga destabilization o financier nito mga galaw laban sa gobyerno. Ayan, mga Duterte supporters, magpalit kayo sumagot dyan. Totoo ba yan? Hindi matapos-tapos ang issue. Ang China daw ay tumutulong sa inyo. Ang mga involved sa Pogo, operator ng Pogo, operator ng drug operation, at kung ano pang mga illegal ng panahon yun, tinamaan sa programa ni Pangulong Marcos, posible daw na ito ang financier, gumagastos sa galaw ninyo. So kung hindi nyo may papaliwanag, baka nga totoo. Kung ididedman niya ito, lalawak ang paniniwalang totoo yan. Kung ididinay naman ninyo, hanggang doon lang yun. Lalo na ngayon na yung mga posibleng financier nyo ng araw ay mga nakakulong na. Hindi nagagastos yan. O baka naman talaga kung dahilan kung bakit nakikita natin parang halos wala nang gumagalaw. Sila-sila na lang. Hanggang meeting-meeting na lang, pero sila-sila rin. Walang bagong mukha, walang bagong organization. Kasi nga, alam ng mga matitinong Pilipino, tama ang ginagawa ng gobyerno at hindi tamang palitan ito ng mga makaduterte dahil nga sa mga agendang pansarili. Wow! Please like and share itong video ito.